Ako ay nagtatrabaho sa hotel sa Thailand. Nasa 15 years na ako dito. Dahil sa nature ng aking trabaho, iba-ibang lahi ang aking nakakausap. Ang iba, naging kaibigan ko na. Ang akala ko, sa Pilipinas lang sikat na sikat ang kwentong multo, aswang at mga mangkukulam. Araw ng Lunes, nang may nag-check-in na mag-asawang Russian, nasa edad 40 pataas, pina-check-in ko sila ng maayos. Tiningnan muna nila ang kwarto bago nagbayad. Masyado silang maraming tanong. Sabi ko pa nga, mukhang sensitive ang guest namin. Problema na naman kami. Nagtataka ako kasi tuwing dadaan sila ng information, lagi silang nakatingin sa office. Marami kaming staff, kaya hindi ko alam kung sa akin nakatingin o sa mga kasamahan. Lunch break namin, nang dumaan ang babae. Tawagin na lang natin siyang Fiona. Hindi tunay na pangalan. Hindi niya kasama ang kanyang asawa at nagkataon naman na ako lang mag-isa sa reception. Nag-lunch na ang lahat. Inunahan niya agad ako na hindi daw ako Thailander at sinabi kong hindi nga dahil ako'y Filipino. Mukha siyang madaldal at malikot ang mga mata. Sinabi niyang nakakakita siya ng multo at nakakausap niya ang mga ito. May multo nga daw na sumusunod sa akin. Siyempre, natakot ako. Tinanong niya ako kung anong oras ang uwian ko. Sinabi ko naman na 7:00 ng gabi. Sakto daw at wala ang asawa niya. Bababa daw siya at magkape kami sa coffee shop na malapit lang sa amin. At dumating na nga ang 7:00. Gusto ko siyang takasan. Ang problema, 6:50 pa lang ay nasa lobby na siya. Wala na akong magagawa. Pumunta na nga kami sa coffee shop at nag-order siya ng kape. Ako naman ay tsaa. Hindi kasi ako nagkakape, Ate Marge. Ngumiti siya sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko daw malaman ang kaluluwang sumusunod sa akin. Siyempre, sinabi kong hindi. Sinabi ko na lang sa kanya na kwentuhan niya na lang ako ng pinakamagandang kwento tungkol sa mga kaluluwang nakausap na niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagsimula na nga siyang magkwento, Ate Marge. Isang ordinaryong araw, naglalakad siya papasok sa kanyang opisina nang biglang lumindol. Mahina lang naman ito, pero may isang gusali na gumuho mismo sa kanyang harapan. Isa pa nga siya sa tumawag ng 911 at nagbigay ng complete address. Hindi na siya umalis sa lugar hanggang sa dumating ang mga paramedics at mga rescue team. Marami na rin ang taong nag-uumpukan at isa-isa na ngang nilalabas ng mga rescue team ang mga taong nadaganan ng nasabing gusali, patay man o buhay. Sumigaw na ang rescue team ng clear, ibig sabihin naubos na nila ang tao sa loob. Paalis na si Fiona nang may namataan siyang kamay na gumagalaw, puro dugo na ipit ng malaking poste. Sumigaw siya sa paramedics at agad nila itong pinuntahan. 5 paramedics ang nagtulong-tulong na iangat ang poste. Hindi nila ito kaya. Ang lalaki, sa tingin nila ay hindi na rin ito mabubuhay. Halos durog ang katawan nito. Nagmamakaawa ang lalaki na iligtas siya. Narinig naman ni Fiona ang sagot ng paramedics na huwag itong mag-alala at gagawin nila ang lahat. Kasalukuyan nilang ginagawa ng paraan ang lalaki nang may marinig ang paramedics na isa pang umuungol at nanghihingi din ng saklulo. Sinilip nila ito at mas madali itong iligtas. Isang paa lang ang naipit ng bakal pero nakatayo ito at may kunting sugat lang sa mukha. Habang sa labas naman ay sumisigaw na ang supervisor nila. Iwanan na ang gusali at bibigay na din ito ang natitira nitong unang palapag. Nagtinginan ang mga paramedics at nagkaisa sila. Inuna nila ang huling lalaki. Kitang-kita ni Fiona na iniwan ng mga ito ang unang lalaki. Mahirap kasi itong iligtas. Kailangan pa nila ng
crane para buhatin ang malaking poste na nakadagan dito. Napaluha si Fiona kasi nagkatinginan sila ng unang lalaki, eye to eye. Natanggal na nga ng paramedics ang huling lalaki mula sa pagkaipit nito at hinatid sa labas. Ang plano, balikan ang isa pang lalaki na mahirap iligtas. Paglabas nila, biglang sumabog ang unang palapag ng gusali. Hindi na kinaya ni Fiona. Umalis na siya agad. Alam na alam niya sa isipan niya na patay na ito. Isang araw, habang nasa trabaho si Fiona, may nakita siyang lalaki na naka-bathrobe, nakatalikod. Nagtaka siya. Bisita, naka-bathrobe. Tuloy lang siya sa trabaho nito hanggang sa nagsalita ang lalaki. Sinabi nitong huwag siyang magkunwari na nagtatrabaho. Alam naman daw nito na nakikita siya ni Fiona. At tanging si Fiona lang ang nakakakita dito. Napatigil si Fiona sa pag-type sa kanyang computer. Tinitigan niya ang lalaki at napansin niyang duguan ang mga kamay nito. Lumingon ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala niya ito. Ito ang lalaking hindi natulungan ng mga paramedics sa sumabog na building. Bigla itong nawala. Pumunta si Fiona sa opisina ng paramedics at nagtanong kung ano ang suot ng lalaking hindi nila nailigtas at doon niya na-confirm na naka-bathrobe ito. Umuwi siya ng bahay. Hindi na siya bumalik sa opisina at wala na siya sa mood para magtrabaho ulit. May narinig siyang nagsha-shower. Hindi niya ito pinansin at baka asawa niya to. Sumigaw ito at nanghihingi ng tuwalya. Pagbukas niya ng kurtina para iabot ang tuwalya, isang dugo ang lalaki ang nakatayo doon at patay naman ang shower. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa nasabing gusali. Sinabi niyang alam daw ni Fiona na nandoon lang ang lalaki. Magpakita daw ito at handa siyang makinig. Sa isip ko, Ate Marge, naniniwala ako. Sa simula pa lang, sinabi na talaga ni Fiona na nakakita siya ng kaluluwa at nakakausap ang mga ito. Sinabi pa ni Fiona na alam niyang galit ang lalaki sa nangyari, pero dapat daw unawain niya ang mga paramedics. Habang nagsasalita si Fiona ng mag-isa, may lalaking lumapit din sa building at tinitingnan ito. Lumuluha. Nilapitan ito ni Fiona at tinanong bakit ito umiiyak habang nakatingin sa sirang gusali. Sinabi nitong gusto nitong makita ang gusali kung saan namatay ang kapatid. Tinanong ni Fiona kung anong pangalan ng kapatid nito. Vince ang sinabi nito. Si Vince nga ang naipit na hindi na nabalikan ng mga medics. Umiyak ng umiyak ang lalaki. Sinabi niya kay Fiona na malaki ang kasalanan niya kay Vince, kaya ito nakatira sa halos bulok ng gusali. Sinarili nito ang yamang dapat ay para sa kanila ni Vince. Nagsuggest si Fiona kung gusto nitong kausapin ang kapatid at sinabi niya ang totoo na nakikita niya si Vince at kaya niya itong kausapin. Umalis ang lalaki at sinabing huwag daw nitong paglaruan ang sitwasyon nila ni Vince. Ibig sabihin, hindi ito naniniwala sa mga sinasabi ni Fiona. Nang gabing iyon, nagpakita si Vince sa kanya at sinabi nitong tulungan siya na makausap ang kapatid na nauunawaan niya ang nagawa ng mga medics. Hinanap ni Fiona ang address ng kapatid ni Vince at agad din naman niya itong natagpuan. Sinabi niya gusto siyang makausap ni Vince. Nagalit ito, pinalalayas na siya. Sumigaw si Fiona. Sinabi niya dito na si Vince ang nag-utos sa kanya na hanapin ito para sabihin na pinatatawad na niya ito. Sinabi pa niyang gustong ipaabot ni Vince na natanggap niya ang sulat na nangihingi siya ng kapatawaran. Nakalimutan lang ni Vince sumagot. Biglang humarap sa kanya ang lalaki. Tumitig ito kay Fiona. Sinabi nitong paano nito nalaman ang tungkol sa sulat. Sulat
na pinadala niya kay Vince at hanggang ngayon naghihintay siya ng kasagutan kung napatawad na siya nito. Pinapasok si Fiona sa bahay nito. Hindi pa man on ang switch ng ilaw ay kusa na itong nag-on at nagsalita si Fiona. Vince, alam kong nandito ka. Andito na ang kapatid mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Humangin ng malamig. At bigla na itong nasa tabi ni Fiona, naka-bathrobe. Pero hindi ito nakikita ng kuya niya. Sinabi ni Fiona na magsalita ito at naririnig siya ni Vince. Nanginginig ito, sabay sabing, Vince, kung talagang nandito ka, nanghihingi ako ng sorry. Tumatawag ako sa'yo para manghingi ng sorry. Sumulat ako, pero wala kang sagot. Alam ko, wala nang halaga ito ngayon at wala ka na. Habang nagsasalita ang kuya ni Vince, ay nasa tabi na niya ang kaluluwa ni Vince, nakangiti. Pinasabi niya kay Fiona na sabihin sa kuya nito, huwag itong mag-alala at matagal na niya itong pinatawad. At sinabi din ni Vince na tingnan ang ilalim ng aparador nito at may nakatago siya doon na isang mahalagang bagay. Agad naman itong pinuntahan ng kuya ni Vince. Nakasunod si Fiona. Nakabalot ito ng lumang t-shirt ni Vince. Binuksan ito ng kuya niya at tumambad ang dalawang kotse na laruan. Paborito nilang magkapatid noong sila'y mga bata pa. Napaiyak ang kuya niya. Nakangiti naman si Vince at bigla itong naging usok hanggang sa gumalaw na lang na kurtina ang nakita nila. Sinabi ni Fiona sa kuya ni Vince na umalis na ito, wala na ito at hindi na babalik pa. Halos wala akong nainom na tsaa, Ate Marge. Nakita naman ni Fiona na nag-enjoy ako at sinabi niyang may isa pa siyang kwento. 2 days pa kasi bago sila mag-check out. Isusulat ko ulit sa inyo, Ate Marge, ang sunod niyang kwento. Hanggang dito na lang.